Nung umuwi nga pala ako sa Pilipinas, sinubukan ko magluto ng chicken biryani. Tara, tuturuan ko kayo magluto. Napakadali lang nito at napakasarap. May leg and thigh part nga pala ako dito. Lalagyan lang natin yan ng chop, ginger at garlic. Make sure lang na chop-chopin nyo ng pino yan or i-blender nyo magkasama para mas maganda at para mas madaling i-marinate. At meron nga pala ako dito plain yogurt. Isa yan sa magpapasarap sa ating chicken biryani. Kung wala kayong mahanap nito, okay lang din kahit wala. Tapos lalagyan lang din natin ng turmeric powder. At syempre, ang importante dito, yung biryani masala. Yan ang pinakang main ingredients natin syempre. Mabibili lang to sa supermarket or sa mga Indian store natin dyan sa Pilipinas. Lagyan din natin ng konting asin para may lasa na. Depende nga pala sa biryani masala nyo. Yung iba kasi may alat na. Pero yung gamit ko, wala pa. I-mekos-mekos lang natin yan insan. Tapos marinate lang natin ng 4 hours hanggang mas matagal, mas masarap. Tapos set aside lang natin yan. Tapos magsaing lang tayo ng basmati rice. Tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung bigas na isasaing nyo. Tapos hugasan nyo lang yan hanggang sa luminaw yung tubig. Tapos lalagyan natin ng ating spices. May biryani mix spices nga pala ako dito. Isasabay natin sa sinaing yan. Make sure lang yung tubig na ilalagay nyo ay hindi ganong karamihan. Yung sakuhan lang. Ayan, kapag luto na yung sinaing natin na basmati, tanggalin lang natin yung mga kahoy-kahoy or yung mga dahon-dahon dyan. Kasi mahirap makagat yan. Napakapangit ang lasa. Iprituin lang natin ng ating sibuyas. Isa yan sa mga magpapasarap sa ating biryani. Ayan. Gisa-gisahin lang natin yan hanggang sa maging golden brown na kagaya niyan. Set aside lang natin yan. Make sure lang na meron tayong paper towel sa ating lagayan or ilagay natin sa strainer para tumulo yung mantika niya. Gamit ang kaparehas na mantika, iprito lang natin ang ating manok, yung one side lang. Tapos pag natusta na yung one side, saka natin siyang gisa-gisahin hanggang sa medyo mag-dry. Tapos tatakpan lang natin yan para lumabas yung katas ng chicken natin. Tapos lalagyan lang natin ng chicken cubes. At halu-haluin lang natin yan hanggang sa mag-mix ng maayos yung mga spices na nilagay natin. At ilalagay natin ang isa sa importanteng sahog dito, yung cilantro at mint na pinaghalo. Kung wala kayong mint, okay lang din. Pero yung cilantro, kailangan talagang ilagay yan dyan. Isa yan sa magpapasarap dyan. At halu-haluin lang natin yan para mag-mix ng maayos yung nilagay nating dahon. Tapos tatakpan lang natin yan hanggang sa lumapot yung sabaw at hanggang sa maluto na rin. Ayan o, kitang-kita nyo naman. Kapag ganyan nakalapot, okay na yan. Doon na tayo sa best part syempre. Yung pag-a-assemble na ito. Depende sa inyo kung ilang layer ang gagawin nyo, pero ako 2 layer lang. Kumuha lang kayo ng kaldero na medyo malalim. Tapos ilagay nyo lang yung first layer ng kanin. Ilagay lang natin ang chicken, fried onion, tapos yung cilantro at mint at yung sauce. Then repeat lang natin yun hanggang sa matapos natin hanggang sa maubos natin yung chicken natin at kanin. Tapos syempre, ang pinakang last niyan, yung chicken, fried onion, mint, and cilantro. Tapos tatakpan lang natin yan. Lulutuin lang natin siya ng mga 15 to 20 minutes ng medium. Hanggang sa medyo magtutong lang yung ilalim. Yun ang magpapasarap dyan. Sana masubukan nyo to. Naku, napakasarap nito. Para kang kumain sa authentic Indian restaurant. Pero hindi authentic tong kasi instant technique yung ginawa natin eh. Kaya, yun lang. Sana ma-enjoy nyo to at maraming salamat.